Nagsimula ang lahat sa isang pagbabalik-tanaw ng ating bida na si Kausi Arima, kung saan nakikita natin siyang tumutugtog ng piano sa harap ng maraming madla sa isang kompetisyon sa piano. Biglang naglaho ang flashback na ito at ipinakita sa amin ang kasalukuyan na kung saan makikita namin si Kausi sa music room ng Sumie Municipal Middle School. Kalmado siyang nagpapatuloy sa kanyang negosyo nang bigla siyang natumba ng baseball. Ang baseball na ito ay tinamaan ng kanyang kaklase at kaibigan noong bata pa na si Sabaki Soabe, isang masigasig na atleta na kabilang sa baseball club dahil nasasabik siya nang matamaan niya ang bola. Hindi lang niya sinaktan ito ngunit sinira rin niya ang bintana ng music room na nag-udyok kay Kausi na simulan ang pagpulot ng mga tipak ng salamin upang linisin ang kalat. Pinigilan siya ni Sabaki dahil ayaw niyang masaktan ng kaibigan ang mga daliri nito habang sinusubukang kunin ang mga ito. Nagresulta ito sa pagkakahawak ng kamay nilang dalawa na nagbigay kay Ryuto Watari, isang magkakaibigan ng perpektong pagkakataon na kunan sila ng litrato para kulitin sila tungkol sa pagiging mag-asawa. Maya-maya dahil sa aksidente sa window ng music room si Sabaki ay pinagalitan ng principal ng paaralan. Buti na lang at nakipagsabayan sa kanya sina Kaos at Ryuto para sabay silang maglakad pa uwi. Habang nasa daan nagsimulang gunitain ng grupo ang mga masasayang panahon nila noong bata pa sila at nagtatawanan habang naglalakad pa uwi. Si Ryuto ang unang umalis dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babaeng gusto niya at iniwan ang ating bida at si Sabaki. Nagsimula silang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig, isang bagay na hindi pamilyar kay Kaos dahil naniniwala siyang walang sino man ang maaaring umibig sa kanya. Nang marinig ito ay pinagalitan siya ng kanyang kaibigan, sinabihan siyang huwag isabotahe ang kanyang sarili dahil sigurado siyang may babaeng magmamahal sa kanya, kung hindi man ngayon ay sa hinaharap. Pagdating ng bida sa bahay ay nakita namin na ang kanyang bahay ay ganap na madilim dahil ang kanyang ama ay wala, at nasa isang business trip. At ang kanyang ina, bagamat wala ay lagi itong mananatili sa kanyang puso. Pagbuod sa kwento ni Kausi, sa sandaling tumutugtog siya ng piano sa harap ng libu-libong tao ay hindi niya maiwasang umiyak sa pagkawala ng kanyang ina sa murang edad. Sa mga sandali na iyon ay tumigil na siya sa pagtugtog ng piano dahil naalala siya nito. Kinabukasan sa klase, kinausap ni Sabaki si Kausi para imbitahan siya sa isang group outing para ipakilala siya sa isang batang babae na tumutugtog ng klasikal na musika. Bagamat napukaw nito ang kanyang interes ay sinabi niya sa kanya na wala siyang intensyon na makisali sa sinumang may kaugnayan sa musika. Mula nang mawala ang kanyang ina, hindi na lang siya nagpipiano gaya ng dati, ngunit ang kanyang buhay ay naging ganap na walang kabuluhan na walang kahulugan at ang tanging magagawa niya para punan ang kawalan na iyon ay ang pagtugtog ng piano. Hindi para sa kasiyahan, ngunit para sa trabaho. Sa parehong paraan tinanggap ni Kaos ang proposal ng kanyang kaibigan, kaya kinabukasan nagkita-kita sila sa Rendaves Point para sa group outing. Siya ang unang dumating at dahil wala siyang nakikitang mga kaibigan sa paligid ay nagpasya siyang maglakad muna sa paligid ng lugar. Habang ginagawa ito ay nabighani siya nang makita niya ang isang batang babae na blonde ang buhok na tumutugtog ng musika upang aliwin ang ilang mga bata. Ang nakakabilib dito ay ang musika ng batang babae ang nag-udyok sa mga bata na tumugtog. Nagre-resulta sa isang matamis na eksena sa musika sa harap ng mga mata ng pangunahing tauhan. Dahil dito, gusto niyang kunan ang moment sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ay nagkakamali kapag ang isang biglaang malakas na simoy ng hangin ay naglantad sa babae sa paraang maaaring samantalahin ng isang tao. At nang mapansin niyang kinukunan siya ng larawan ni Kaos naisip niyang kumukuha ito ng litrato. Kaya't hindi siya nagdalawang isip na pag-alitan siya dahil sa ginagawa nito at nang dumating sina Subaki at Ryuto sa eksena ay nilapitan ni Subaki ang blonde-haired girl para ipakilala siya sa kanyang mga kaibigan. Humakbang ang dalaga at ipinakilala ang sarili bilang si Kaori Mizuno. Ang unang nagpakilala sa kanya ay si Ryuto at ginagawa niya ito sa paraang egocentric na halos matamaan siya ng babae. Kapag turn na ng ating bida mas malupit na ipinakilala ni Kaori ang sarili dahil hinding-hindi niya makakalimutan kung paano ang ginawa nito ilang sandali lang ang nakalipas. Dahil sa pagpapakilalang ito kay Kausi, naniniwala si Subaki na kapuputin siya ni Kaori magpakailanman at iniisip pa niya na mapupunta ang babae kay Ryuto dahil mukhang sobrang attached siya sa kanya. Ngunit mukhang hindi ito ganap dahil pagkatapos ay sinabi sa kanya ng batang babae na kailangan niyang maglaro sa isang lugar na tinatawag na Tawa Hall. Sa totoong buhay ay isa siyang violinist at magsisimula na ang competition na sa salihan niya.
Isinasaalang-alang ng buong grupo ng mga kaibigan na sumama sa kanya, ngunit ayaw ng bida dahil naaalaala namin na hindi niya nais na masangkot sa musika sa anumang paraan. Nang marinig ito ay hindi nag-atubili si Kaori na hawakan ang kamay ng bata para pilitin itong pumasok sa tawa hall. Dahil sa ginawa niyang iyon ay na-shock siya at may kakaibang naramdaman sa babae na ito sa unang pagkakataon. Nang makapasok na ang grupo ng magkakaibigan sa venue ay humiwalay si Kaori para maghanda para sa kanyang pagtatanghal. Samantala ang iba pang grupo ay pumasok sa auditorium upang maghintay sa pagtatanghal ng dalaga. Sa puntong ito hindi maiwasang makaramdam ng kaba ang ating bida dahil ito rin ang lugar kung saan siya tumugtog ng piano ilang taon na ang nakalilipas. At para maging mas mahirap para sa kanya ang sandaling ito ay nakilala siya ng mga babaeng naruroon at nagsimulang mag-usap sa likuran niya. Gayunpaman, hindi niya ito pinapansin dahil pumunta siya rito para lang makita si Kaori. Makalipas ang ilang minuto ay magsisimula na ang kompetisyon at ang unang kalahok ay isang binata na may itim na buhok. Gumagawa siya ng isang mahusay na pagganap na humahanga sa lahat kabilang si Kausi. Ngunit sa isang tiyak na punto nagsisimula siyang kabahan na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang violin sa piano ng kanyang accompanist. Isang bagay ang napansin ng ating bida na nagpapakaba din sa kanya. Dahil sa maliit na pagkakamaling ito hindi siya kwalipikado ng mga hukom at tinawag ang susunod na kalahok. Dito na pumapasok si Kaori at hindi maiwasan ng mga kaibigan niya ang sobrang saya. Nagsisimula si Kaori sa pamamagitan ng pagtugtog ng parehong pyesa gaya ng naunang kalahok na siyang Kreutzer ni Beethoven tulad ng ginawa niya. Ibig sabihin mahinahon at sinusunod ang lahat ng mga note ng pyesa. Ngunit biglang nagbago ang lahat habang ang batang babae ay isinubsob ang sarili sa kanyang mundo at nagsimulang tumugtog ng kanyang sariling mga tala. Nawawala sa pagkakasabay sa piano ng kanyang accompanist na ikinagalit ng mga hurado dahil sa hindi pagsunod sa mga note ng pyesa. Gayunpaman sumasang-ayon ang madla. Gusto ng madla ang bagong interpretasyon ng pyesa lalo na ang pangunahing tauhan na nabighani sa dalaga. Sa kabila ng kanyang masamang ugali kinikilala niya na alam nito kung paano muling bigyang kahulugan ang mga klasikal na piraso na humahantong sa kanya na makaramdam ng isang tiyak na pagmamahal para sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang pagganap ang batang babae ay pagod, ngunit masaya na naglaro ng Beethoven's Kreutzer sa kanyang sariling paraan. At sa kabutihang palad para sa kanya ay nagustuhan ito ng buong madla. Kaya naman sila ay tumayo para palakpakan siya, lalo na ang kanyang mga kaibigan na higit na nagpapasaya sa kanya. Sa kabilang banda hindi nagustuhan ng mga hukom ang ginawa ni Kaori kaya't nagpasya silang i-disqualify siya. Sa panahon ng intermission ng kompetisyon, si Kaori ang usap-usapan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang pagganap ay napakahusay na ang ilang mga batang babae ay nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak upang batiin siya. Sa sandaling ito ipinaalam sa kanya ng isa sa mga hukom na sa loob ng 30 minuto ang iba pang mga hukom ay magbibigay ng kanilang huling hatol sa kompetisyon. Gayunpaman, wala siyang pakialam dahil hindi siya sumama sa kompetisyon para manalo kundi para pasayahin ang mga tao lalo na ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito ay nilapitan sila ni Kaori para tanungin kung ano ang tingin nila sa kanyang pagganap. Tumugon si Raete na ito ay hindi kapani-paniwala, habang si Kausi ay kinakabahan at naguguluhan sa kung ano ang sasabihin. Pero in short, sinasabi niya dito na hindi siya masaya sa performance niya. Kinabukasan sa paaralan, nasaktan ang ating bida sa pagsusumikap na maglaro ng basketball, kaya nagtago siya sa music room. Dumating si Raete upang tulungan siya sa kanyang pinsala at pag-usapan ang ilang bagay. Binanggit ni Raete sa kalaban na tila medyo naabala siya at ipinapalagay na ang kaguluhang ito ay dahil iniisip niya ang babaeng gusto niya, ibig sabihin ay si Kaori. Itinanggi naman ni Kausi na dahil sa kanya ang distraction niya, dahil ipinaalam nito sa kanya na hindi siya magiging interesado sa isang tulad niya, lalo na't alam niyang mukhang interesado ito sa kaibigan nila. Dito ay sinabi ni Raete na normal lang para kay Kaori na maging interesado sa kanya, dahil halos lahat ng mga babae ay hinahabol siya dahil sikat siya sa kanila at may sapat na pagmamahal para sa kanilang lahat. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang pag-ibig na ito sa maraming babae ay nagdudulot lamang sa kanya ng mga problema. Dito ay biglang dumating si Tsubaki sa silid upang pag-alitan siya sa pakikipaglaro sa isa sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng mga klase ay umuwi si Kausi, iniisip kung gaano kaakit-akit ang hitsura ni Kaori sa kanyang pagganap sa kompetisyon sa Towel Hall.
Sa sandaling iyon ay nakasalubong niya ito sa daan at nakitang nakasuot ito ng uniforme ng kanyang paaralan. Nagulat siya dahil hindi niya alam na nag-aral siya sa parehong paaralan. Nang mapansin siya nito, tinawag niya ito sa kanyang palayaw na friend A at nagtanong tungkol kay Ryute dahil pinaplano niyang lumabas kasama niya. Bilang tugon ipinaalam sa kanya ng ating bida na nahuli ang kanyang kaibigan sa paaralan kaya hindi niya ito nakita. Ito ay humantong sa batang babae na magpasya na pangalanan si Kaos bilang kapalit ni Ryute upang samahan siya at gumugol ng ilang oras na magkasama. Sa ganitong paraan ang pangunahing tauhan ay gumugugol ng oras kasama si Kaori sa isang kafe, tinatangkilik ang ilang masasarap na dessert na pumupuno sa batang babae ng kagalakan, habang ang batang lalaki ay nanunood sa kanya at lubos na nasisiyahan. Pagkatapos ay napansin ni Kaori ang dalawang maliliit na batang babae na tumutugtog ng piano kaya nilapitan niya sila upang subukang sumali. Dahil ang mga batang babae ay hindi masyadong mahusay sa pagtugtog ng piano, pinilit ni Kaori na tulungan sila nito kaya ang pangunahing tauhang si Kaori at ang dalawang batang babae ay nagsimulang magsagawa ng isang maliit na pagtatanghal ng musika sa kafe at nagpatugtog ng sikat na kanta, Twinkle Twinkle Little Star ni Mozart. Tuwang-tuwa ang aming anak kaya nagsimula siyang tumugtog ng piano ng solo at napakahusay niyang tumugtog kaya lahat ng tao sa lugar ay namamangha sa kanya. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo siya ay nag-freeze at huminto sa paglalaro sa hindi malamang dahilan na nag-iiwan sa mga manunood na may masamang lasa sa kanilang mga bibig. Dahil dito ay naiintriga si Kaori kaya pagkalabas ng kafe ay tinanong niya ang bata kung bakit bigla itong tumigil sa pagtugtog ng piano. Siya ay tumugon na ginawa niya ito dahil siya ay may trauma ng pagkabata. Hiniling niya na tumugtog siya ng piano ng perpekto kaya nakalimutan niya ang tunog na ginawa ng mga note na kanyang tinutugtog. Bagamat naririnig niya ang mga unang nota, kapag nagsimula siyang matuwa at tumugtog ng piano ng may passion, hindi na marinig ng kanyang tainga ang tunog ng mga susi. Ito ay hindi isang seryosong problema dahil ang trauma na ito ay nakakaapekto lamang sa kanya sa larangan ng musika, ngunit ang problema ay lumala nang magpasya si Kaori na pangalanan siya bilang kanyang accompanist para sa ikalawang round ng violin competition sa Tauha Hall. Malinaw na si Kausei ay walang intensyon na bumalik upang tumugtog ng piano ng propesyonal kaya tumakbo siya palayo kay Kaori sa pinakamabilis niyang makakaya para hindi siya mahuli nito at pilitin siyang maging accompanist niya. Gayunpaman, hindi ito sapat dahil kapag sinabi ng batang babae kay Tsubaki ang tungkol sa kanyang sitwasyon, handa siyang tulungan siya at sama-sama nilang ginugulo si Kausei sa pamamagitan ng paglalagay ng sheet music para sa kanta, introduction at rondo capucheso kahit saan siya magpunta. Tulad ng music room ang silid-aralan, ang kanyang locker at maging sariling bahay at telepono. Sa kabila ng lahat ng ito naninindigan si Boy sa kanyang desisyon at hindi sumusuko sa pressure ng babae. Sila sa kanilang bahagi ay naaawa sa pagkakaganoon ni Kausei, bagaman hindi gaanong si Tsubaki dahil gusto niyang tumugtog ng piano. Gusto niyang tumugtog muli ng piano ang kanyang kaibigan dahil gusto niyang makita itong magtagumpay sa buhay, dahil alam niyang may talento ito at dedikasyon sa piano. Hindi lang iyon, napapansin din niya na ito ay isang bagay na kinagigiliwan niya kaya naman gusto niyang makitang tumugtog muli ng piano ang kaibigan kahit na napipilitin ito. Kinabukasan ay umakyat si Kaori sa rooftop ng paaralan kung saan natagpuan niya si Kausei, kaya hindi siya nag-atubiling hilingin sa kanya na maging accompanist niya. Ang batang lalaki ay tumugon ng hindi, ngunit hindi dahil sa ayaw niya, ngunit dahil sa hindi niya magagawa dahil pakiramdam niya ay wala siyang kakayahang tulungan siya dahil naniniwala siya na siya ay magpipiano ng mahina at ito ay magiging sanhi ng kanyang pagkahulog. Isa pa, mula nang mawala ang kanyang ina ay wala siyang dahilan para tumugtog mag-isa dahil ang kanyang ina ang dahilan kung bakit siya tumugtog ng piano. At mula nang lisanin niya ang mundong ito wala na siyang makakapagpiano lalo pa ang sino man na maging lifeline niya kung siya ay nag-freeze habang tumutugtog. Nang marinig ito naiintindihan ni Kaori ang mga dahilan kung bakit hindi maaaring maging accompanist niya ang bida. Gayunpaman, hiniling sa kanya ng batang babae sa huling pagkakataon na maging kanyang accompanist. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang ginagawa niya dahil hindi napigilan ang kanyang pag-iyak habang ipinapaalam sa kanya na nandyan siya para sa kanya kung may mangyari sa kanya sa isang pagtatanghal sa isang kompetisyon. Ipinapaalam din niya sa kanya na hindi mahalaga kung sila ay ma-disqualify basta't masaya sila sa entablado. Salamat sa mga nakakaaliw na salita na ito at pumayag ang bata na maging accompanist niya, bagamat sinabi niya sa kanya na hindi siya mananagot sa anumang pagkakamali sa panahon ng pagtatanghal.
Dahil dito mas masaya si Kaori na nakumbinsi ang pangunahing tauhan na maging kanyang kasama. Ngunit pagkatapos sina Tsubaki at Ryuda ay dumating sa eksena upang turuan si Kausi ng isang leksyon para sa hindi pagnanais na maging kasama ni Kaori nang hindi alam na ang bata ay pumayag na gawin ito. Nang sa wakas ay nalaman ni Tsubaki at Ryuda na ang bida ay sumang-ayon na maging kasama ni Kaori, hindi sila nag-atubiling tulungan silang makarating sa Tawa Hall sa lalong madaling panahon dahil magsisimula ang kompetisyon sa wala pang 30 minuto. Nakasakay sa kanilang mga bisikleta ang grupo ng mga kaibigan ay tumungo sa Tawa Hall at pagdating nila, sina Kausi at Kaori ay pumasok sa gusali habang sina Tsubaki at Ryuda ay nananatili sa labas na nag-uusap saglit bago pumasok. Habang papalapit ang turn ni Kaori para gumanap ay sobrang kinakabahan ang mga ito hanggang sa puntong paulit-ulit niyang binabaybay ang sheet music para sa introduction at rondo capucheso. Napansin ito ni Kaori at hindi siya kayang panoorin ng ganoon kaya nagpasya siyang bigyan siya ng magandang sampal para makuha ang kanyang atensyon. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang magsikap ng husto dahil kumpiyansa siyang magbibigay sila ng mahusay na pagganap dahil alam niyang mahusay itong magkabisado ng sheet music. Nang sa wakas ay turn na nila para magtanghal ay hinawakan ni Kaori ang kamay nito at inakay ito sa entablado. Kasabay nito ay ipinaalaala niya sa kanya na subukang tamasahin ang musika nang hindi nag-aalala tungkol sa pagiging perpekto, dahil pagkatapos ng lahat ang musika ay isang anyo ng sining at ang mga kompositor at mga marka nito ay hindi perpekto. Sa entablado nagsimula ang pagtatanghal ni Kaori at naging maayos ang lahat upang tiktikan ang aming anak na labis na iniisip ang sitwasyon dahil sa kanyang pagkabalisa tungkol sa pagkakamali. Tuloy-tuloy ang performance na pareho silang gumaganap ng sabay. Ngunit sa isang punto tumingin si Kaos sa madla at napansin ang silwete ng kanyang ina, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang pagkabalisa sa isang antas ng sakuna na humahantong sa mismong bagay na kanyang kinatatakutan na nawalan ng kakayahang marinig ang mga kinang piano. Bilang isang resulta ang batang lalaki ay nagiging labis na nababalisa, ngunit ang pagkabalisa na ito ay mapanganib dahil ito ay humantong sa kanya na gumawa ng isang kritikal na pagkakamali, ang pagpindot sa mga susi ng piano sa isang paraan na nakakabawas sa pagganap ni Kaori na naging dahilan upang ang mga manunood ay magsimulang magsalita ng hindi maganda tungkol sa kanya. Napagtanto niya na hindi niya natutulungan si Kaori, nagpasya si Kaos na huminto sa paglalaro upang maiwasang hadlangan ang kanyang pagganap, ngunit sa kanyang pagtataka hindi niya tinutulungan si Kaori. Tumigil din siya sa pagganap at tinatanggihan siyang iwan siya. Nang may determinasyon tumingin si Kaori kay Kaos at naghihintay na maunawaan niya ang kanyang senyales at pagkatapos ay nagsimula siyang tumugtog muli ng violin. Di nagtagal sumama sa kanya ang bida ngunit nahihirapan pa rin siya sa parehong pagkabalisa na pumipigil sa kanya na marinig ang mga kinang piano. Sa pag-alaala sa kanyang nakaraan naalala ng bata ang isang matalinong payo mula sa kanyang ina na kung tumutugtog siya ng mga susi ng malumanay ang piano ay tutugan ng matatag. Habang kung tinutugtog niya ito ng may lakas at galit ang piano ay tutugan ng may pagtanggi. Dahil sa alaalang ito napigilan ng batang lalaki ang labis na pag-iisip at tumutok lamang sa piano. Nagagawa niyang ihinto ang sobrang pag-iisip saglit at tumutok at nagagawa niyang ihinto ang sobrang pag-iisip saglit at mag-focus na lang sa piano. Ito ay humahantong sa isang mahusay na epekto sa madla na masinsinang nanunood habang ang pangunahing tauhan ay gumaganap ng mga tamang nota. Ang downside ay ang Kaos ay naging napaka-focus sa pagtugtog ng piano ng mahusay, na siya ay natapos sa pagnanakaw ng spotlight mula kay Kaori. Kapag napansin niya ito, sinusubukan niyang maglagay ng higit na pagsisikap sa kanyang pagganap. Ang sagupaan na ito ng dalawa ay nakakuha ng atensyon ng mga manunood dahil kahit na pareho silang magaling at magkakasundo, tila nakikipagkumpetensya sila para maging bida sa pagtatanghal. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay bumagsak siya sa sahig at nawala ng malay. Kaya naman kinabukasan nakita namin siya sa isang ospital kung saan binibisita siya ng mga kaibigan niya. Tinatanong nila kung okay lang siya at sinagot niya na siya ay maayos na. Gayunpaman, naiinis siya sa pangunahing tauhan dahil naniniwala siyang na ang resulta ng paghabol sa kanya at pagpipilit na siya ang kanyang makasama. Dahil dito pumanig sina Tsubaki at Ryuta kay Kaori at binigyan ng kaunting aral si Kaos. Hindi ipinagtatanggol ng bata ang kanyang sarili dahil nakonsensya siya sa ginawa ni Kaori ngunit mas lalo siyang nagigilty dahil nadiskwalipika siya sa Towel Hall competition na naganap kahapon. Ang pagkakasala na ito ay napakalaki na ang bata ay hindi komportable na malapit kay Kaori sa pag-aakalang galit ito sa kanya.
Kahit na inanyayahan siya ni Ryude na bumalik sa ospital sa susunod na araw ay tumanggi siya na nakaramdam ng labis na pagkakasala sa dahilan ng pagkadiskwalifikasyon ni Cory at ng kanyang kompetisyon. Sa kabilang banda si Tsubaki at ang kanyang kaklase na si Kashiwagi ay naglalakad pauwi pagkatapos ng isang palakaibigang laro ng baseball. Mayroon silang maikling pag-uusap tungkol sa pagkabata kung saan lumabas ang pangalan ni Kusi. Hindi maiwasang mapansin ni Kashiwagi na nagbabago ang ekspresyon ng kanyang kaibigan kapag binanggit niya ang pangalan ni Kusi kaya tinanong niya kung may nangyayari sa pagitan nila. Na-offend si Tsubaki at itinanggi ang nararamdamang romantiko sa kanya. Maya-maya may lumitaw na batang lalaki. Si Seito, ang kapitan ng baseball team at idolo ng lahat ng babae sa team. Hiniling ni Seito na kausapin si Tsubaki nang sila lamang kaya napilitan siyang magpaalam sa kanyang kaibigan. Nang mag-isa sina Seito at Tsubaki ay napilitan siyang magpaalam sa kanyang kaibigan. Naglalakad sila pauwi habang nag-uusap tungkol sa kanilang buhay. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan dumating si Seito sa punto at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal na ikinagulat ni Tsubaki. Bagamat nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya noon ay wala na siyang ibang nararamdaman kundi pagkakaibigan na nag-iiwan sa kanya na hindi makapagbigay sa kanya ng malinaw na tugon tungkol sa tunay niyang nararamdaman. Lumipas ang mga araw at habang pauwi ang mga ito, pagkatapos ng klase nakasalubong niya si Cory. Nang makita siya ay nilapitan niya ito at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang regalong dala niya sa pag-aakalang may dala si Kusi para humingi ng paumanhin sa paggawa sa kanya at sa dahilan ng pagkadiskwalifikasyon niya sa kompetisyon. Sa kanyang pagkabigo walang dala ang bida, kaya hindi siya nagdalawang isip na pag-alitan siya at umiyak sa harap niya para i-guilty trip siya sa pagpapakita sa kanya ng kaunting habag. Napakahusay ng taktikang ito kaya nagpa siya si Kusi na bigyan siya ng regalo at nangako na gagawin niya ang anumang hilingin nito sa kanya. Matapos makamit ang kanyang layunin na nasa sabik si Cory at humiling sa kanya ng isang bagay na lumahok sa isang kompetisyon sa piano. Tumanggi si Kusi dahil alam niyang hindi siya makakalaban dahil sa takot na magkamali at dahil hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na isang mahusay na pianista. Bilang tugon hinikayat siya ni Cory sa pagsasabing hindi niya kailangang maging isang mahusay na pianista para makasali. Sapat na sa kanya ang magsaya sa entablado at isang tabi ang pagiging perpekto at sheet music. Di nagtagal pagkatapos nito umalis siya sa tulay patungo sa ilog para ipakita sa kanya na hindi niya kailangang stress ang pagiging perpekto sa pagtugtog ng piano. Nang makita ang kanyang sa ilog hindi maiwasan ni Kusi na humanga sa kanyang malayang espirito dahil hindi niya hinahayaang makaapekto sa kanya ang sinasabi o iniisip ng iba. Dahil nalalapat din ito sa musika pakiramdam ng batang lalaki ay isang mahusay na musikero sa tabi niya kaya umalis siya sa tulay patungo sa ilog at pareho silang nagtawanan sa kakaiba ngunit nakakatuwang sandaling ito. Sa isang bagong araw, si Cory ay nasa bahay ng pangunahing tauhan at determinadong tulungan siyang makapasok sa silid pagkatapos ng kompetisyon sa piano. Nang matuklasan niya ang isang lumang piano sa kanyang bahay ay nasa sabik siya kaya binuksan niya ang mga kurtina para bigyan si Kusi ng mas magandang kapaligiran sa pagsasanay. Nakita ni Kaori si Tsubaki sa kabilang kalye at si Tsubaki nang makitang suot ni Kaori ang mga damit ng pangunahing tauhan ay hindi maiwasang mag-overthink sa sitwasyon. Dahil dito galit na galit siya na kinabukasan ay ibinaon niya ang lahat ng galit na iyon sa pagsasanay para sa paparating na baseball championship. Sa kabilang banda iginiit ni Kaori na patuloy na tulungan si Kausi na makapasok sa kompetisyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng sheet music para sa isang pyesa na tinatawag na Etudes Op 25 No. 5 minor ni Chopin para magsanay buong hapon. Ang bata ay nagsisikap sa pagsasanay ngunit para kay Kaori ito ay hindi sapat kaya't siya ay pinagagalitin siya tuwing magagawa niya. Tinanggap ito ng batang lalaki na tila hindi komportable sa kanyang kalupitan dahil alam niyang ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan. Ang hindi maganda kay Tsubaki ay ang malupit na pakikitungo ni Kaori dahil pakiramdam niya ay tinutulak ng babae ang isang batang lalaki na takot sa piano pagkatapos ng isang traumatikong pangyayari. Bilang tugon ipinaliwanag ni Kaori kay Tsubaki na kinakailangan para sa kaos na labis na mag-ensayo sa piano, hindi lamang upang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali at maiwasang gawin ang mga ito sa kompetisyon ngunit upang palayain din ang lahat ng mga pasaninang nakaraan.
Sa kabila ng pagsasabi ng lahat ng ito, si Kaori ay nakakaramdam ng ilang pagsisisi sa labis na pagtulak kay Kaos, kaya naman pagkatapos magpaalam kay Tsubaki, binisita niya ito upang humingi ng tawad sa pagpilit sa kanya na tumugtog ng piano nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang nararamdaman. Alam kung gaano siya nagdurusa sa bawat oras na naglalaro mula noong kanyang ina. Kabalintunaan sinabi sa kanya ng batang lalaki na hindi na kailangang humingi ng tawad dahil kahit na siya ang nagtulak sa kanya na lumahok sa kompetisyon at magsanay ng piano, pinili niyang gawin ito sa kabila nito. Sa loob-loob niya gusto niyang tumugtog muli ng piano tulad ng ginawa niya noon. Gayunpaman hindi ito sapat dahil hindi pa rin marunong tumugtog ng piano ang pangunahing tauhan kahit gaano pa niya sinusunod ang sheet music. Para sa kadahilanang ito, iminumungkahi ni Kaori na magpahinga sila sa labas. Pumunta sila sa school year para manood ng baseball championship kung saan malapit nang maglaro si Tsubaki. Ang makita silang magkasama ay nakakaramdam ng kaunting selos si Tsubaki na humantong sa kanyang labis na pag-iisip ng mga bagay-bagay. Nagiging sanhi ito upang makagawa siya ng 2 strike na nag-iiwan sa kanya ng isang pagkakataon na may tama ang bola bago lumabas sa laro. Sa kabutihang palad, nagawa niyang matamaan ang huling bola at patakbuhin ang lahat ng base. Ang problema ay na habang tumatakbo ang mga base, nagsisimula siyang mag-overthink muli sa pagkakataong ito tungkol kay Kaori dahil ayaw niyang tanggapin na mahal niya ito. Bago makarating sa huling base, huminto si Tsubaki sa pagbibigay pansin sa payo ng kanyang kaibigan at nakatuon lamang sa kanyang damdamin para sa pangunahing tauhan na sa kasamaang palad ay humantong sa pagkadiskwalipika sa kanya ng kalabang koponan kapag naabot niya ang huling base na naging sanhi ng pagkatalo ng kanyang koponan. Sa kabutihang palad, para sa kanya ang aming mahusay na kalaban ay karge-karge siya sa kanyang likod hanggang sa pag-uwi. Habang nasa daan, sinabi niya sa kanya na maaasahan siya nito sa anumang bagay dahil kahit na pakiramdam niya ay wala siyang silbi, lagi siyang nandyan para sa kanya sa mabuti at masamang panahon. Sa mga salitang ito, hindi mapigilan ni Tsubaki na umiyak, hindi lamang dahil sa sinseridad ng bata kundi dahil sa pakiramdam niya ay responsable siya sa pagkakadiskwalifikasyon ng kanyang koponan sa championship. Sa kabila nito, kakaiba ang pakiramdam niya sa kapayapaan dahil dinadala siya ni Kaori ng kalmado na makikita lamang sa tamang tao. Sa pagpapatuloy ng mga kampyonato, oras na ngayon para sa kampyonato ng soccer kung saan kalahok si Captain Ryuta. Kamakailan sinipa ng bata ang bola patungo sa layunin ng kalabang koponan, ngunit sa kasamaang palad na bigo siyang makapuntos. Dahil dito disqualified ang kanyang koponan sa championship. Bagamat mukhang masaya si Ryuta sa pagtanggap ng pagkatalo, lihim siyang umiiyak ng hindi mapakali dahil sa ginawa niyang pagkatalo sa kanyang koponan. Sinisisi ang kanyang sarili at nangakong maglalagay ng higit na pagsisikap sa susunod na kampyonato. Sa kabilang banda, ang ating bida ay nagsasanay ng sheet music para sa kompetisyon sa piano na kanyang sasalihan. Ang batang lalaki ay nakatuon lamang dito, ganap na nakakalimutan ang tungkol sa kanyang kapaligiran. Bilang resulta sa klase ng pisikal na edukasyon, siya ay nadadapa at nawala ng malay sa lupa at dinala sa infirmary. Nang malaman ni Kaori ang tungkol dito, nagmamadali siyang bisitahin siya. Nagulat lamang na nasa perpektong kondisyon ang bata dahil nabalik lang siya sa pagkagambala sa klase ng physical education. Pagkatapos nito, umuwi ang dalawa at nakakita sila ng isang itim na pusa. Si Kausi ay nagsimulang makaramdam ng masama at bumagsak sa lupa. Tinulungan siya ni Kaori sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa malapit na bench. Nang makaupo na sila, napipilitin ang bata na ihayag kay Kaori kung bakit siya nakaramdam ng sakit nang makita ang pusa. Lumalabas na, sa kanyang pagkabata, si Kausi ay may isang itim na pusa na katulad ng nakita niya ilang sandali ang nakalipas. Ang pusang ito ay kanyang alaga at mahal na mahal niya ito, ngunit dahil hindi sinasadyang nasugatan ng pusa ang kanyang kamay, napilitan ang kanyang ina na ihiwalay ito sa kanya dahil ang mga kamay ng kanyang anak ay kailangang alagaang mabuti para tumugtog ng piano ng maayos. Nang marinig ang kwentong ito, naawa si Kaori sa ginawa niyang pagbabalik tanaw sa mapait na alaala ng bata. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na mahusay ang kanyang ina sa pag-iwas sa pusa dahil ang mga kamay ang lahat para sa isang pianist. Bukod pa rito, hinawakan niya ang kanyang mga kamay at ipinahayag ang kanyang pagpayag na pagalingin ang mga ito kapag sila ay nasaktan dahil ito ay isang bagay na gagawin ng isang mabuting kaibigan na tulad niya. Kinabukasan, pumunta si Kausi sa lugar ng kompetisyon at sa pagpasok, nakatagpo niya ang 2 matandang kakilala.
Sila ay sina Takashi Iza at Imai Aigawa, dalawang piyanista na pangunahing karibal ni Kausi noong nakaraan, ngayon ay bumalik upang makipagkumpetensya muli sa kanya, hindi lamang para talunin siya kundi para talunin at pagalingin siya dahil naiinggit sila sa kanyang mahusay na mga kasanayan sa piano mula noon sila ay mga bata. Kabalintunaan, hindi sila nakikilala ni Kausi dahil hindi pa siya nakipag-ugnayan sa kanila sa kanyang buhay. Pinapataas nito ang galit ni Takashi at Ima sa pinakamataas dahil hindi nila matanggap na si Kausi, ang pinakamahusay na piyanista na kilala nila, ay hindi alam ang kanilang pag-iral habang kilala at kinasusuklaman nila siya. Ilang sandali pa magsisimula na ang kompetisyon at isa-isang inihaharap ang mga kalahok kapag turn na ni Takashi. Siya ay nagiging labis na kinakabahan, alam na ang lahat ay nanunood sa kanya mula noong siya ay nanalo sa isang pangunahing kompetisyon noong nakaraang taon na may posibilidad na maglakbay sa ibang bansa. Sa kabila ng labis na kaba at takot, ipinakita ng bata ang kanyang sarili at naghahanda na magbigay ng isang mahusay na pagganap. Hindi para sa publiko kundi para sa kanyang sarili, dahil bagamat nanalo siya sa isang malaking kompetisyon na may posibilidad na maglakbay sa ibang bansa, mas partikular sa Alemanya, ang talagang gusto niya ay matalo si Kausi ng isang beses lang upang patunayan sa kanyang sarili na siya ay isang mahusay na piyanista bilang si Kausi. Hindi niya matiis na natalo siya ng pangunahing tauhan sa bawat kompetisyon sa piano. Ang pagganap ni Takashi ay humahanga sa lahat, mula sa mga hurado hanggang sa madla kasama ang mga kaibigan ng pangunahing tauhan. Si Takashi ay may mahusay na kontrol sa kanyang mga kamay sa mga susi ng piano na gumagawa ng isang kaaya-ayang tunog na naiiba sa mga naunang kalahok. Kasabay nito, pinapakita nito na siya ang perpektong pianist sa lahat, at dahil dito kapag natapos ang kanyang pagganap, lahat ay nagpalakpakan at ang kanyang mga tagahanga ay nagiging wild para sa kanya. Bagamat nagbigay ng napakagandang performance si Takashi, nakaramdam siya ng kaba at sobrang takot na mapapansin natin kapag nagpapahinga siya pagkatapos ng kanyang performance dahil nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, nakatagpo ng binata ang kanyang karibal si Kausi. Nang makita siya, tinanong ni Takashi kung ano ang naisip niya sa kanyang pagganap, na sinagot ni Kaos na ito ay kahanga-hanga. Nang marinig ni Takashi ang mga salitang ito, nagulat si Takashi at hindi maiwasang makaramdam ng sobrang flattered sa kanyang karibal. Mamaya turn na ng huling kalahok si Amai. Nakasuot siya ng pulang damit at naglakad patungo sa stage. Sa panahong ito, sinimulan niyang alalahanin ang nakaraan dahil nagsimula ang kanyang pangarap na maging isang pianista dahil kay Kausi. Kahit na gusto niyang talunin siya kahit isang beses sa ilang kompetisyon, hinahangaan niya ito hindi lamang sa mahusay na pagtugtog ng piano kundi pati na rin sa pagtitiis sa lahat ng mga kapritsyo at hinihingi ng kanyang ina na maging isang perpektong pianista na walang kapintasan. Nang makarating si Amai sa entablado, umupo siya at naghanda upang simulan ang kanyang pagganap. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga susi ng napakahina at may mabagal na ritmo upang maintriga ang mga manunood. Di nagtagal, nagsimula siyang maglaro sa mas malakas at mas mabilis na paraan na nag-iiwan sa lahat kabilang ang bida na hindi makapagsalita. Habang gumaganap si Amai, napansin ni Kausi na emosyonal siyang gumaganap, ibig sabihin, tumutugtog siya mula sa puso. Ang nakakapagtaka ay ang kanyang mga emosyon ay hindi tiyak ang pinakamahusay dahil kapwa napansin ng binata at ni Kaori na ang mga emosyon ni Emi ay galit at kalungkutan. Ang mga emosyong ito ay humantong kay Emi na magbigay ng napakahusay na pagganap, mas mahusay kaysa kay Takeshi. Nang natapos na siya, ay pinalakpakan siya ng buong audience maliban kay Kaori na hindi maiwasang magtaka kung bakit nakaramdam ng galit at kalungkutan si Emi sa kanyang pagtatanghal. Sa pagtutok sa nakaraan ni Emi, mapapansin natin na sa unang pagkakataon na nakita niyang tumugtog ng piano si Kausi, na pagtanto niya na gusto niyang maging pianist paglaki niya. Iyon ang dahilan kung bakit mula sa tuktok ng isang istruktura ng palaruan ay ipinangako niya sa kanyang sarili na maging isang pianist kahit anong mangyari. Dahil dito, kinailangan niyang itapon ang lahat ng kanyang mga laruan, distractions at iba pang libangan para lang makapag-focus sa piano. Pumayag ang kanyang ina at tinulungan siya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang kilalang guro ng piano na nagngangalang Yuriko Akiyai. Bagamat napakasama ni Emi sa pagtugtog ng piano noong una, tulad ng sinumang pianista, pagkatapos na tumuon sa kanyang layunin na tugma o malampasan si Kausi, buong-buo niyang ipinangako ang kanyang sarili sa pag-aaral na tumugtog ng piano ng walang takot, na humantong sa kanya sa kasalukuyang sandali kung saan ibinigay niya ang lahat sa kanyang kompetisyon bilang pianista. Pagkatapos ng kanyang pagganap, umalis si Emi na nakakaramdam ng sama ng loob.
Kapag nakaharap niya ang pangunahing tauhan, niyakap niya ito ng mahigpit para magsalita ng masasakit na salita. Pero dahil pagod na pagod siya at pakiramdam niya ay nagsalita na ang performance niya, hindi niya nakikita na kailangan siyang kausapin kaya umalis siya at pumunta sa banyo para mabawi ang lakas niya. Makalipas ang ilang minuto, inanunsyo na ang bida na labis siyang kinakabahan dahil hindi niya nararamdaman ang kapantay ni Taechi o Emi na nagbigay ng magagandang pagganap. Ngunit sa kabila ng kawalan ng kapanatagan na ito, determinado ang bida na umakyat sa entablado at ibigay ang kanyang pagganap maging maayos man ito o masama. Bago siya umupo, tumingin muna siya sa audience at may nakita siyang nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Nakita ni Kausei ang isang batang Tsubaki na may hawak na stuffed cat na nag-udyok sa kanya na maalala ang araw na binisita siya nito para maglaro. Noong araw na iyon hindi siya makalabas dahil may piano lessons siya kasama ang kanyang ina, ngunit ang kapansin-pansin ay ang batang Tsubaki ay may mga pasa sa buong braso. Bagay na nakapukaw ng atensyon ni Kausei, ngunit wala siyang magawa dahil sumigaw ang nanay ni Kausei kaya natakot siya. Bukod sa pag-alaala sa araw na iyon ay naaalala din ng pangunahing tauhan na ang lahat ng kanyang pagsisikap sa piano ay upang matulungan ang kanyang ina na bumuti ang pakiramdam sa kalusugan. Tulad ng para sa kanya, ang kanyang mga nagawa ay ang pinakamahusay na gamot. Bilang resulta ng mga salitang ito, nangako si Kausei na palaging mauuna sa lahat ng kompetisyon sa piano. Sa kasalukuyan nagsisimula ang bida sa kanyang pagganap. Siya ay napakasaya na nasa unang lugar at lahat ay napupunta ng maayos, habang siya ay tumutugtog ng mga susi ng tama at lahat ng tao sa madla ay nanunood sa kanya ng maingat. Nagsisimula ang gulo nang bigla niyang maalala ang pangako niya sa kanyang ina noong bata pa siya. Ang pangakong ito ang nagtulak sa kanya na palaging sundin ang sheet music hanggang sa liham alam na kung hindi niya gagawin. Ang kanyang ina ay madidismaya sa kanya hanggang sa punto na hindi siya magdadalawang isip na pisikal na itulak siya upang gawin siyang isang mahusay na pianista. Para sa kanya, sa sandaling iyon napagod si Kausei sa sakit ng kanyang ina, kaya buong lakas niyang ibinato ang sheet music at pagkatapos ay sinabi sa kanya na mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na sana ay umalis na siya sa mundong ito sa lalong madaling panahon. Nang magkatotoo ito, hindi nagpakita ng kalungkutan si Kausei dahil naiisip lang niya ang susunod na kompetisyong sasalihan niya. Sa kabila ng pagpapakita ng kalungkutan sa kanyang pagganap sa kompetisyong sinalihan niya noong bata pa siya ay hindi niya maiwasang isipin ang kanyang ina. Dahil sigurado siyang parusa mula sa kanyang ina ang pagiging out of tune sa kanyang performance. Nakakaapekto ito sa kanya sa kasalukuyan dahil habang nagbibigay ng kanyang pagganap ay nagsisimula siyang mawala ng tunog ng mga susi na nagiging sanhi ng kanyang paglalaro ng wala sa tono, isang bagay na napapansin ng lahat ng madla. Wala sa kontrol si Kausei dahil hindi pa rin niya maririnig ng malinaw ang mga note ng piano. Dumating sila sa pamamagitan ng piano na iwan siya sa takot na parabang pinaparusahan siya dahil hindi niya natupad ang pangarap niya maging pianista. Sa kabila nito nagpatuloy siya sa paglalaro at pagkatapos ay ang anino ng kanyang ina ay lilito upang sabihin sa kanya na ang lahat ng kanyang nararanasan sa sandaling ito ay pagkabalisa, takot at trauma. Habang ang pagtugtog ng piano ay parusa mula sa kanya sa hindi pagtupad ng kanyang pangarap na maging isang pianista. Ang presensya ng kanyang ina sa kanyang isipan ay naging dahilan upang patuloy na tumugtog ng piano si Kausei. Hanggang sa huli siya ay sumuko, alam na hindi na niya malalampasan ang trauma na iniwan sa kanya ng kanyang ina at huminto siya sa pagtugtog ng piano. Ito ay nag-disqualify sa kanya mula sa kompetisyon kaya hindi na makatuwiran na ipagpatuloy ang paglalaro. Iniwan ng binata ang piano at tumingin ang binata sa liwanag ng entablado at nakakita ng liwanag ng pag-asa na si Cory. Naaalala niya ang oras na siya ay na-disqualify sa parehong dahilan sa violin competition sa Tawa Hall. Habang nagtataka siya kung bakit siya nagpatuloy sa paglalaro pagkatapos ma-disqualify, napagtanto niya na ang tanging dahilan kung bakit siya nasa entablado ngayon sa harap ng maraming tao ay dahil sa kanya. Bilang resulta nagsimulang tumugtog muli ng piano si Kausei at napagtanto na ang tunay na dahilan kung bakit gusto niyang tumugtog ng piano ay para kay Cory. Dahil nagdudulot ito sa kanya ng kapayapaan, kaligayahan, kalayaan at higit sa lahat isang mahusay na pagkakaibigan. Habang siya ay naglalaro nagsisimulang mapansin ng mga tao ang isang makabuluhang pagbabago sa kanyang pagtugtog. Nakakapagpiano na naman siya at mas gumagalaw na ito ngayon. Si Amy para sa kanyang bahagi ay hindi maaaring hindi maalala ang parehong mga sunflower na nakita niya nang marinig niya ang emosyonal na pagganap ni Kausei sa kanyang unang interpretasyon bilang isang bata.
Sa kabilang banda napagtanto ni Cory na ang pangunahing tauhan ay naglalaro tulad ng dati na naging sanhi ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Samantala patuloy na iniisip ni Causey ang tungkol kay Cory at ang mga pag-uusap nila at umaasa na ang bagong pagganap na ito ay makakarating sa kanyang puso. Bago matapos ang piraso nagiging mahiwaga ang lahat dahil napapalibutan si Causey ng isang malaking namumulaklak na puno na kumakatawan sa kanyang bagong pamumulaklak. Nang matapos ang kanyang pagtatanghal nataranta ang mga manunood at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon sa kumpletong interpretasyon ng binata. Wala siyang pakialam dito dahil ang tanging hinihintay niyang tugon ay si Cory. At siya sa kapalaran ng binata ay lubos na naantig dahil ang kanyang pagganap ay nakaantig sa kanyang puso. Pagkatapos nito natapos ang kompetisyon at lumabas ang binata sa silid. Sa pangunahing bulwagan nakatagpo siya ng isang babae mula sa kanyang nakaraan. Ito ay si Hiroko Seto ang kaibigan ng kanyang yumaong ina. Sinalubong ni Hiroko si Causey ng isang mahigpit na yakap na nakakuha ng atensyon ng kanyang mga kaibigan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino ang babaeng ito ngunit kinikilala siya ni Cory. Dahil si Hiroko ay isang tanyag na pianist na kilala sa buong bansa ang yakap ng babaeng ito ay nostalgic para sa kanya dahil ang tanging naiisip niya ay kung gaano kalaki ang paglaki ng binata mula noong huli niya itong makita 2 taon na ang nakakaraan. Bago umalis tinanong ni Hiroko ang binata kung pupunta siya upang makita ang mga resulta ng kompetisyon, kung saan sumagot siya na hindi ito kinakailangan dahil alam niyang hindi siya kwalipikado para sa paghinto ng kanyang pagganap. Gayunpaman hinihikayat niya itong pumunta kaya kapag nagpaalam siya pumunta si Causey upang tingnan ang mga resulta. Hindi siya nagulat na hindi makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga napiling kandidato ngunit kinuha siya. Sa kabila ng pagiging mauna hinarang niya si Causey para tanungin kung bakit nakakahiya ang kanyang pagganap. Ang kalaban ay tumugon na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at nag-ensayo ng marami para sa kompetisyon at kung siya ay hindi maganda ito ay dahil siya ngayon ay isang binata na may mga emosyonal na isyu na nakakaapekto sa kanyang pagtugtog ng piano. Ang tanging positibong aspeto ng kanyang pagganap ay sa wakas ay nakahanap siya ng magandang dahilan para patuloy na magsanay ng piano na si Cory, kahit na hindi niya tahasang sinasabi ang pangalan nito. Matapos sabihin ang lahat ng ito umalis ang binata na hindi makapagsalita. Napansin ni Causey na ngayon ay mas matanda ng kaunti kay Kami, na ang binata ay tumanda na at nagbago ang kanyang paraan ng pagkatao dahil siya ngayon ay gumaganap hindi para maging pinakamahusay tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ina, ngunit para sa kasiyahan at magpasaya sa iba para siyang bata. Kinabukasan si Hiroko at ang kanyang anak na babae ay bumisita sa bahay ni Causey at nang makapasok sa kanyang silid at makita siyang ganap na walang malay sila ay nag-alala. Pero biglang nagising ang binata na ikinagulat nila. Buong magdamag pala na nag-e-ensayo ng piano si Causey tulad noong bata pa siya. Nagulat ito kay Hiroko dahil sigurado siyang hindi na ito muling magpipiano pagkatapos ng kagabi. Pagkatapos ng lahat si Causey na dating bata at ngayon siya ay isang binata na. Nang maglaon sa rooftop ng paaralan, iniisip ni Causey kung ano ang gagawin kapag nagsimula ang bakasyon. Pinutol ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kailangan niyang mag-practice ng piano dahil pareho silang naimbitahan na magsagawa ng isang gala concert sa Toho Hall. Dahil dito nagkita ang dalawa mamaya upang magpasya sa piyesa na kanilang tutugtugin at iminungkahi ni Kaori ang paglalaro ng Love Sorrow ni Chrysler. Napag-alaman ni Causey na ang piyesang ito ay hindi kapansin-pansin at nakakabagot pa nga, kaya hiniling niya sa kanya na pumili ng isa pang kanta. Tumanggi siya at naniniwala na ang kanta na pinili niya ay perpekto para sa pag-iwas sa iba. Dahil dito sumuko ang binata sa paggigiit dahil lubos niyang pinagkakatiwalaan si Kaori at batid na palagi niyang binibigyan ng anumang piyesa ng espesyal na ugnayan sa kanyang kakaibang paraan ng pagtugtog ng violin. Pagsapit ng gabi umuwi na ang dalawa at napansin ni Kaori na si Causey ay tila nawala ng lakas kaya pinasaya niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng ilang alitap-tap na nagpapaliwanag na ang buhay ay tuloy-tuloy at walang nagtatagal magpakailanman. Ngunit hanggat ang liwanag ng isang tao ay kumikinang ng sapat upang maipaliwanag ang iba, ang taong iyon ay palaging mabubuhay sa puso ng iba. Pagkatapos nito tinanong ng dalaga ang binata kung ano ang naging inspirasyon niya para ipagpatuloy ang pagtugtog ng piano competition matapos ma-disqualify. Direkta niyang sinagot na ang tanging motibasyon niya na magpatuloy sa paglalaro ay siya, dahil gusto niyang maging isang musikero na may ganap na kalayaan na ipahayag ang kanyang mga tala gaya ng ginagawa niya at umaasa siyang nasa tabi niya ito sa buong paglalakbay na iyon.
Bagamat ito ang nagpapasaya kay Kaori, medyo nalulungkot siya sa loob dahil alam niyang hindi nabubuhay magpakailanman ang mga tao, gaano man katagal ang kanilang musika sa iba. Kinabukasan nagsimulang mag-practice ang ating mga bida para sa nalalapit na konsyerto sa Tawa Hall. Si Kausi ay hindi makapag-concentrate at maglaro ng maayos, kaya binigyan siya ni Kaori ng leksyon at tinanong kung ano ang mali. Sumagot siya na ang kantang pinili niya na Love Sorrow ay hindi angkop sa kanya dahil ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina na kapwa ang mabuti at masama. Dahil dito naging mapanglo ang binata at nagkulong sa silid gamit ang kanyang piano upang mailabas ang lahat ng sakit na dinadala niya mula sa kanyang ina. Pinutol siya ni Hiroko at nang makita siya sa ganitong estado nagpasya siyang dalhin siya sa isang pagdiriwang upang baguhin ang kapaligiran. Doon ipinaalam sa kanya ni Hiroko na palaging mahal siya ng kanyang ina kahit na masama ang pakikitungo nito sa kanya sa kanyang mga huling araw. Binanggit din niya na kung hindi siya sigurado kung dapat niyang ipagpatuloy ang pagtugtog ng piano ang pinakamagandang gawin ay ituloy ang pagtugtog at huwag mag-overthink dahil ang takot at pagkabalisa ay nagpaparalisa sa isang tao. Ngunit kung ang taong iyon ay haharapin ang kanilang pagkabalisa at takot maaari silang sumulong sa buhay na malampasan ang anumang mga hadlang at balakid. Marunong nang tumugtog ng piano si Kaori at mahusay na siya sa larangan na ito. Sa ibang araw ay umuwi sina Kausi at Kaori pagkatapos mag-practice buong araw sa music room ng paaralan. Sa kanilang pag-uwi tumingin sila sa langit at sinimulang kantahin ang kantang Twinkle Twinkle Little Star. Pagdating nila sa bahay ni Kaori ay naghanda ang binata para umalis at umuwi. Ngunit napigilan ito ng ama ni Kaori na sa nakakatakot na paraan ay pinagalitan ng pangunahing tauhan sa pag-uwi ng kanyang anak na babae ng gabing-gabi. Gayunpaman nang si Mr. ay napagtanto ni Shimizu na ang binata ay walang iba kundi si Kausi ang pianista na kilala sa buong mundo ng musika, naging mabait ang pakikitungo niya sa kanya at inanyayahan pa siyang kumain ng mga cake mula sa kanyang tindahan. Makalipas ang mga araw dumating na ang pinakahihintay na araw ng konsyerto at nagawang tumugtog ni Mr. Shimizu. Natagpuan ni Kausei ang kanyang sarili sa isang malaking suliranin. Si Kaori ay wala kahit saan at sa kabila ng mga tawag ni Ryude sa kanyang telepono hindi siya sumasagot dahil ang kanyang telepono ay nasa tindahan ng kanyang ama. Dahil dito nagpasya sina Kausei at Hiroko na pumasok sa Tawa Hall upang humingi ng kaunting oras sa mga organizer hanggang sa dumating si Kaori. Ang isa sa mga organizer ay tumugon na ang dagdag na oras ay dapat hilingin para kay Mick isang batang lalaki na huling nasa listahan ng konsyerto. Dahil si Mick ay nanalo sa isang malaking kompetisyon noong nakaraang taon ngayong taon ay nakatakda niyang isara ang konsyerto sa kanyang napakatalino na pagganap. Magiliw na hiniling ni Hiroko sa bata na isuko ang kanyang pwesto para makapaglaro sina Kaori at Kausei ngunit sa kabila nito, tumanggi ang bata dahil gusto niyang maging bida sa konsyerto at ayaw niyang may ibang magsara ng palabas. Naunawaan ito, umatras si Hiroko ngunit bago umalis humingi ng paumanhin si Kausei sa bata dahil sa paghiling ni Hiroko ng ganoong kahilingan at sinabi sa kanya na gustuhin man niya o hindi sila ni Kaori ang magiging mga bituin sa konsyerto. Dahil dito kapag oras na ng mga bida si Kausei na lang ang pupunta sa entablado dahil hindi pa rin lumalabas si Kaori na ikinabahala ng kanilang mga kaibigan. Sa isang flashback narinig ni Kausei si Hiroko na tumutugtog ng piano she is playing Idiot Husband dahil nakipag-away siya sa kanyang asawa. Matapos ipaliwanag ang kanyang romantikong sitwasyon kay Kausei ang binata ay nagsimulang gayahin si Hiroko na naglalaro ng Idiot Husband sa mas nakaka-relax at mapaglarong paraan. Nakuha nito ang atensyon ng dalaga at hindi siya nagdalawang isip na sabihin sa ina ng batang lalaki na ang kanyang anak ay isang henyo at magkakaroon ng magandang kinabukasan bilang isang pianista. Sa kasalukuyan sinimulan ng ating bida ang kanyang pagganap nang wala si Kaori bagamat ang lahat ay nagsimula ng hindi maganda dahil sa pagtugtog ni Kausei ng mga piano key sa magaspang at walang kontrol na paraan dahil sa kanyang galit sa mga salita ni Mick. Maaga o huli isang pakiramdam ng kapayapaan ay dumating sa kanya kapag naaalala niya na ang kanyang ina ay dating gumaganap ng love, sorrow for him. Ang alaalang ito ay nagpapaunawa sa kanya na siya ay hindi isang masamang tao tulad ng kanyang pinaniniwalaan dahil ang lahat ng ginawa niya para sa kanya ay upang gawin siyang mas malakas na tao para sa hinaharap upang matulungan siyang harapin ang emosyonal na sakit ng mga pagkabigo at mga hadlang. Ginawa niya ito dahil kaunti na lang ang natitira niyang oras para mabuhay at kahit na dumaan siya sa mahihirap na panahon para ihanda siya para sa adultong buhay gustong-gusto niyang tangkilikin ang masasayang sandali kasama siya.
Ang lahat ng mga alaalang ito ay nagiging sanhi ng ganap na pagliko ng pagganap ni Kausei at ang mga manunood ay nagiging emosyonal habang ang bawat tao ay nagsisimulang madama ang musika mula sa binata sa kanilang mga puso na pinupuno sila ng isang malaking pakiramdam ng kapayapaan. Nang matapos ang kanyang pagganap, ang bida ay tumayo mula sa kanyang upuan at tumayo sa harap ng mga manunood naghihintay ng kanilang palakpakan. Bagamat pumapalakpak sila, hindi nagpapakita ng pananabik ang binata dahil ang hinihintay lang niya ay ang palakpakan ng yumaong ina. Matapos umalis sa entablado, bumagsak si Kausei sa pasilyo dahil sa matinding kalungkutan na wala ang kanyang ina sa mundong ito. Sa kabutihang palad para sa kanya, sinamahan siya ni Hiroko at ng kanyang anak na babae sa mahalagang sandaling ito at sa isang mainit na yakap tiniyak ng babae sa binata na saan man naruroon ang kanyang ina, tiyak na maririnig niya ang kanyang kahangahangang pagganap. Ang mga salitang ito sa wakas ay nagbibigay daan kay Kausei na ilabas ang lahat ng sakit na dinadala niya, umiyak ng walang kabuluhan sa mga bisig ni Hiroko. Sa wakas ay nakadama ng kapayapaan ang binata, bagamat nakakaramdam pa rin siya ng kaunting galit at hinanakit na iniwan siya ni Kaori sa mahalagang araw na ito para sa kanilang dalawa. Habang ang galit ng pangunahing tauhan ay may katwiran, ang hindi niya alam ay hindi nakadalo si Kaori sa konsyerto dahil siya ay nagkaroon ng pagbabalik sa dati at kinailangang maospital kaagad, isang bagay na nalaman niya lamang kinabukasan mula kay Tsubaki. Bisitahin si Kaori sa ospital kung saan ipinaliwanag ni Kaori na ang dahilan kung bakit hindi siya nakadalo sa konsyerto ay dahil na aksidente siya at nataman ang ulo niya, kaya kinailangan siyang ma-hospital. Mas mabuti na siya ngayon at lalo pang nalalaman na mayroon siyang mabubuting kaibigan na nagdala sa kanya ng maraming regalo na ang pinakakapansin-pansin ay iba't ibang mga libro na eksklusibong dinala ni Ryuta para sa kanya. Ito ay nagpapasaya at nalulungkot sa kanya dahil alam niyang hindi niya mababasa ang lahat sa loob ng maikling panahon. Sa isa pang araw sa ospital, binisita ng pangunahing tauhan si Kaori upang makasama sa kabila ng malaking pagdiriwang sa lungsod kung saan nagsasaya ang kanyang mga kaibigan. Napansin ni Kaori na tila hindi siya mapalagay at balisa pa nga, kaya binibiro niya kung gaano siya kawalang kakayahan sa konsyerto ng Towel Hall dahil siya lang ang kalahok na hindi nakipaglaro sa kanyang kasamang violist para maging bida sa concert. Sinabi sa kanya ni Kausei na hindi ito ang kaso dahil naglaro siya sa dalawang kadahilanan, ang kanyang ina at siya. Naglaro siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso upang malampasan ang trauma na naranasan niya sa kanyang ina at upang makipagpayapaan sa kanyang isip. Naglaro din siya dahil si Mike, ang prodigy na bata, ay nagsalita ng masama tungkol kay Kaori na nag-udyok sa kanya na maglaro ng may galit at sama ng loob sa kanya upang ipakita na si Kaori ay isang tunay na music hero at na mahalaga siya sa kanya at masasaktan siya kung mawala siya, tulad ng pagkawala ng kanyang ina. Nakikita namin ang ilang mga eksena kung saan sinubukan ng isang batang Tsubaki na makipaglaro kay Kausei, ngunit tumanggi siya dahil obligado siyang magsanay ng piano. Dahil dito, ang batang si Tsubaki ay nasaroon ng loob sa kanyang pakikipagkaibigan sa batang lalaki hanggang sa punto kung saan nagsimula siyang maput sa musika dahil inilayo siya nito sa kanya. Nakakaapekto ito sa kanya sa kasalukuyan dahil kahit na may nararamdaman siya para kay Kausei, nakikipag-date siya kay Saito. Bilang resulta, hiniling ng kaibigan niyang si Kashiwagi kay Ryo na kausapin si Tsubaki at iparamdam sa kanya na nagkakamali siya sa pakikipag-date kay Saito nang hindi siya mahal. Tumanggi si Ryo na tulungan si Kashiwagi dahil alam niyang hindi siya makikialam sa mga bagay na walang kinalaman sa kanya, at sandali na lamang bago na pagtanto ni Tsubaki ang kanyang nararamdaman para kay Kausei. Habang si Tsubaki ay pauwi na, sinurpresa siya ni Kausei sa pamamagitan ng paglapit upang makita kung kumusta siya dahil binanggit ni Kashiwagi na si Tsubaki ay dumadaan sa isang krisis. Sinabi sa kanya ni Tsubaki na walang mali, iniisip lang niya ang kanyang nararamdaman para kay Saito ngunit hindi ito seryoso. Bumibili sila ng ice cream at naghuham ng magandang kanta habang naglalakad pauwi tulad ng dati. Pagkatapos, inihayag ni Kausei ang isang bagay na mahalaga kay Tsubaki. Pagkatapos ng pag-aaral, siya ay mag-aaral sa isang music school na malayo sa lungsod. Ang balitang ito ay nagulat kay Tsubaki at hindi siya nag-atubiling tumakbo palayo sa kanya na may luha sa kanyang mga mata na inaalala ang lahat ng magagandang sandali na kanilang pinagsaluhan mula noong sila ay bata pa, mga sandaling natatakpan ng musika. Katulad noong nakaraan na dumistansya si Kausei sa kanya para sa pagsasanay sa piano sa hindi masyadong malayong hinaharap, lalayuan niya muli ang kanyang sarili upang mag-practice ng piano ng propesyonal. Dahil dito, nakikita ni Tsubaki ang musika bilang ang kanyang pinakamasamang kaaway dahil ito ay humiwalay at patuloy na ihihiwalay siya sa lalaking mahal niya.
Napakalakas ng damdamin ni Tsubaki para kay Kausei kaya hindi niya ito matingnan sa mga mata. Sa tuwing nakikita niya ito, tumatakas siya. Sinasalamin nito ang isang realidad na ayaw niyang harapin dahil ayaw niyang tanggapin na matagal na siyang may gusto kay Kausei. Nang mapansin ito ni Saito, nagpa siya siyang makipaghiwalay sa kanya na nagpadurog sa puso ni Tsubaki ngunit hindi dahil sa labis na pagmamahal nito sa kanya. Nasasaktan siya dahil pinag-aksayahan niya ito ng oras sa kanya na pinangunahan siya sa buong relasyon nila. Sa gabi tumutugtog si Tsubaki ng piano sa music room para aliwin ang sarili dahil kailangan niya ang ginhawa ni Kausei. Pero dahil wala siya ang natitira na lang sa kanya sa kwarto ay ang piano. Biglang lumilitaw ang batang lalaki na sumama sa kanya na narinig mula sa malayo kung gaano siya kaina sa pagtugtog ng piano. Si Kausei ay nagsimulang tumugtog ng piano sa isang nakaka-relax at walang malasakit na paraan, nang walang sinasabi ni isang salita. Tinanong siya ni Tsubaki kung wala ba siyang planong makipag-usap sa kanya, na sinagot niya na naghihintay siya na ilabas niya ang lahat ng sakit na mayroon siya sa loob. Ibinunyag niya na nakipaghiwalay si Saito sa kanya dahil lamang sa ginamit niya ito, dahil hindi niya matiis na gumamit ng isang tao para matupad ang isang pangangailangan, ang pangangailangan para sa pagmamahal mula sa isang taong mahalaga sa kanyang buhay. Pagkatapos ibahagi ito, sinaway ni Tsubaki si Kausei sa hindi pagbibigay ng anumang mga salita ng kal-iwan, na sinasabi sa kanya na gawin ang anumang gusto niya dahil hindi ito mahalaga sa kanya kung naruroon man siya upang aliwin siya sa tuwing kailangan niya ito. Ipinangako ni Kausei na anuman ang mangyari palagi siyang nasa tabi niya at kahit na hindi niya ito maaaliw sa gusto niya, nandyan siya para sa kanya sa lahat ng kanyang mahihirap na panahon. Hindi naniniwala si Tsubaki sa kanya, dahil alam niyang malapit ng mag-aral si Kausei sa malayo, at sa makatuwid, hindi siya makakatabi gaya ng ipinangako niya. Ang bida ay nasa labas ng ospital kung nasaan si Kaori. Hindi siya sigurado kung papasok o hindi, dahil nakita niya ang ilang mga bagay sa labas na nagpaisip sa kanya na masamang ideya na pumasok, tulad ng isang itim na pusa at isang uwak. Bukod pa rito, inaatake siya ng mga water balloon na nagmumula sa isang misteryosong lugar, bagamat sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na ang mga lobo ay inihagis ng isang batang babae na nahulog mula sa isang puno. Nagpa siya si Kausei na dalhin siya sa bahay ni Hiroko, at sa sandaling magising siya, napakasaya niyang makita si Hiroko. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili, bilang si Nagi, isang estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan ng musika at isang baguhang piyanista. Nang makita si Hiroko, nakiusap si Nagi na hayaan siyang maging alagad niya, isang bagay na hindi gusto ni Hiroko. Binibigyan niya siya ng isang maliit na pagsubok upang makita kung gaano siya kahusay sa pagtugtog ng piano. Ginampanan ni Nagi ang piyesang Toads Up. 25, no. 5 E minor, ang parehong piyesang ginawa ni Kausei sa kanyang huling kompetisyon. Ang batang babae ay mahusay na tumugtog ng piano na pinahanga niya pareho sina Hiroko at Kausei bagaman napansin ng huli na siya ay tumutugtog ng may labis na pagkamagaspang at galit na parang napupuot siya sa isang bagay o isang tao. Pagkatapos ng kanyang pagsusulit pumayag si Hiroko na maging guro niya dahil mayroon siyang lihim na motibo para sa buong palabas na ito na nananatiling hindi nalutas. Samantala sa ospital ay naglalakad si Cory sa corridors nang bigla siyang mawala ng balanse at mahulog. Pinilit niyang bumangon ngunit hindi niya magawa dahil hindi tumutugon ang kanyang mga paa na naging dahilan para magkaroon siya ng panic attack. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na tumayo ay hindi niya magawa dahil ang kanyang mga binti ay nananatiling hindi makagalaw na humahantong sa kanyang pag-iyak nang hindi mapigilan at nagpakawala ng malakas na sigaw sa sakit. Dinala tayo nito sa araw ng konsyerto ng si Cory bago tumungo sa towel hall ay nagsasanay sa bahay, nang biglang huminto sa paggana ang kanyang mga paa dahilan para hindi lamang siya matumba, kundi natamaan pa ang kanyang ulo kaya nawalan siya ng timbang at sinugod sa ospital, kung saan siya nagmula noon. Sa kabilang banda ang ating bida ay pinilit ni Hiroko na maging piano tutor ni Nagi. Hindi siya nagpipigil ng anumang komento at napakahigpit sa kanyang tungkulin bilang isang tutor kahit na siya ay nagtuturo sa isang batang babae. Bukod sa pagturo ng mga bagay na kailangang pagbutihin ni Nagi ay tinuturuan din siya nito kung paano pagbutihin ang kanyang postura at ang paraan ng paglalaro niya ng mga susi. Kapansin-pansin na napansin ni Kausei ang isang matinding pagbabago sa ugali ni Nagi. Habang nilalaro niya ang galit pagkatapos marinig ang payo nito ay mas naging masigasig siya. Pagkaraan ng mga klase ay umuwi si Kausei.
Pinagalitan siya ni Cory dahil sa hindi pagbisita sa kanya sa ospital at ngayong nasa harapan na niya ito ay nagpasya siyang dalhin siya sa mall para magsama-sama. Pagkatapos ng mahabang hapon sa mall ay naghahanda na silang umuwi ngunit may nangyari. Napansin ni Kausi na suot ni Cory ang kanyang uniforme sa paaralan ngunit wala ang kanyang backpack. Tinanong niya kung nasaan ito at sumagot siya na nakalimutan niya ito sa paaralan kaya bumalik silang dalawa sa paaralan upang kunin ito. Nang nasa silid-aralan na sila ay nagsimulang hanapin ni Cory ang kanyang backpack ngunit hindi niya ito makita kahit saan dahil hindi talaga siya pumasok sa mga klase noong araw na iyon. Ang totoong nangyari ay binigyan siya ng isang araw ng pahinga ng mga nurse sa ospital para makalabas siya at mag-enjoy sa sarili kaysa ma-stuck sa hospital bed. Naantig ang bata kaya dinala niya ito pabalik sa ospital na masaya na kahit papaano ay makikita niya siya noong araw na iyon. Siya naman ay natutuwa rin na makita siya at ang kanyang kagalakan ay labis na hindi niya maiwasang umiyak na buong puso niyang hinihiling na sana ay huminto na ang oras upang mas makasama niya si Kausi. Naramdaman ng bata ang pagluha ni Cory ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin siya tungkol sa mga ito. Lumipas ang mga araw at ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang tungkulin bilang guro sa piano ni Nagi. Nasa ospital siya ngayon at nasa hospital tutor siya at sa tuwing nagkakamali siya ay pinapagalitan niya ito at tinuturo kung ano ang dapat itama na ikinaiinis ng dalaga to the point na isang araw ay nagalit ito at tumakas at nagtatago sa isang templo. Nang mahanap siya ni Kausi ay sinisikap niyang aliwin siya sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng matamis at pakikinig sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa anumang paraan na gusto niya. Sinabi sa kanya ni Nagi na ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang maging mas mahusay sa piano ay upang mapabilib ang isang batang lalaki mula sa kanyang paaralan sa isang medyo hindi pagulang na dahilan ngunit napakaangkop para sa kanyang edad. Sa kanyang sorpresa, tumutugtog din ng piano si Kausi para makakuha ng interes ng isang tao na si Cory dahil siya ang tumugtog ng piano. Isang araw ay binisita ni Kausi at ng kanyang mga kaibigan si Cory sa ospital at nagalit ito sa kanya sa dalawang dahilan. Una sa hindi pagdadala ng mga matamis niya gaya ng ipinangako niya. Ang pangalawang dahilan ay mas seryoso. Nalaman niyang nagtuturo siya ng piano sa isang babae. Nagdulot ito sa kanya ng labis na pagkabalisa hanggang sa puntong pinagalitan siya nito dahil sa pagpapayo nito sa kanya na magsanay ng piano ng higit pa sa halip na turuan ang babae dahil may darating na kompetisyon sa mga susunod na buwan. Dahil sa pagsabog ni Cory ay nananatiling tahimik ang lahat kaya napipilitin siyang humingi ng tawad sa kanyang inasal. Kinabukasan habang nagsasanay si Nagi sa kanyang paaralan ay nagmuni-muni siya sa pag-uusap nila ni Kausi na humahantong sa kanyang pag-iisip hanggang sa pag-uwi. Parehong may magkatulad na salungatan sa piano habang tumutugtog sila para sa isang katulad na dahilan ng atensyon ng isang tao. Habang siya ay naglalaro para makuha ang atensyon at pagmamahal ni Cory ay naglalaro siya para makuha ang atensyon ni Kausi habang siya ay palihim na hinahangaan ngunit kasabay nito ay napupuot sa kanya dahil siya ay kapatid ng walang iba kundi si Takeshi. Walang hanggang karibal ni Kausi, sa gabi binisita ng bida si Cory ngunit nakaramdam siya ng kakaibang vibe mula sa kanya. Napansin niya na si Cory ay kahawig ng kanyang ina sa mga huling sandali ng buhay nito na kinumpirma ng outburst nito sa kanya sa harap ng kanyang mga kaibigan ilang araw na ang nakakaraan. Alam ng batang lalaki na pinaglalaroan siya ng kanyang isip kaya pinaniwalaan niya na si Cory ay nasa kanyang mga huling sandali tulad ng kanyang ina. Ngunit sa kabutihang palad ay naitulak niya ang pag-iisip na ito sa isang tabi na may kumpiyansa na siya ay gagaling. Ang downside ay napansin niyang nag-o-overthinking ang bata at mukhang nag-aalala. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtanong sa kanya ng isang kakaiba at nakakalito na tanong na gagawin mo ba ang iyong buhay sa akin. Ang tanong na ito ay nagdulot ng pagkalito kay Kausi ngunit tiniyak sa kanya ni Cory na ito ay walang iba kundi isang simpleng biro. Gayunpaman, ang bata ay nananatiling lubos na nag-aalala hanggang sa punto na hindi siya makapag-focus sa klase o habang tumutugtog ng piano sa bahay ni Hiroko. Ngayon ay napansin niya ang kalungkutan ni Kausi kaya't napagpasyahan niyang aliwin ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga mabait at nakakapanatag na salita ngunit hindi niya ito ginawa para lamang aliwin siya. Sa totoo lang ay ginawa niya ito para mapanatiling motibasyon siya dahil ayaw niyang makitang mahina ang karibal niya sa piano dahil iyon ay mangangahulugan ng madaling tagumpay para sa kanya at kay Takeshi. Kinabukasan ay binalak ni Ryute na bisitahin ang kanyang ina sa kanyang mga huling sandali kaya tinanong niya si Kausi kung gusto niyang sumama sa kanya. Tumanggi ang aming anak at sa kabila ng pagpupumilit ng kanyang kaibigan ay paulit-ulit niyang sinasabing hindi.
Umabot ito sa punto kung saan ibinagsak ni Kausi ang sarili sa lupa at nagsimulang umiyak na nagsasabi kay Ryute na hindi siya sigurado kung bibisitahin si Cory o hindi. Kahit gaano niya ito gustong makita ay hindi niya alam kung paano siya kikilo sa harap niya. Bilang tugon, hinikayat siya ni Ryute na nagsasabing hindi niya kailangang alalahanin iyon. Ang mahalaga ay bumisita ito sa kanya para makasama kahit hindi sila nag-uusap. Matapos marinig ito ay binisita ni Kausi si Cory at kahit na maraming tanong ito ay hindi pa rin niya ito sinasagot. Sa huli ay hindi sinasagot ni Ryute ang kanyang mga tanong ay malamig niyang sinagot ang mga ito na kalaunan ay nakakainis sa kanya. Ipinaliwanag ng bida na ang lamig ng kanyang mga tugon ay dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naiintindihan at sinasang-ayunan ni Cory ang sinabi niya kung sino ang gustong makipag-usap sa isang taong matagal nang naospital at malamang na hindi nalalabas ng ospital. Patuloy na binanggit ni Cory ang mga negatibong bagay tungkol sa kanyang sarili na nagtulak kay Kausi na isipin na ipinahihiwatig niya na hindi siya makakalabas ng buhay. Sa kadahilanang ito ay nagalit siya sa kanya at umalis sa ospital ngunit hindi bago sabihin sa kanya na ayaw niyang malaman ang anumang bagay tungkol sa kanya. Kinabukasan, nakiusap ang aming anak kay Nagi na hayaan siyang makilahok sa pagdiriwang ng paaralan kung saan siya ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bilang kinahinatnan ng pagpayag sa kanya na magtanghal kasama niya ang batang babae ay gumugol ng maraming araw sa sobrang trabaho sa piano hindi lamang upang talunin siya sa pagdiriwang kundi pati na rin para mapabilib siya at lahat ng dadalo sa kaganapan na maraming mahahalagang tao kabilang ang media ang dadalo. Ang sobrang pagsusumikap na ito ay naging sanhi ng kanyang pagiging destabilized na humahantong sa isang krisis sa pag-iisip na halos kapareho ng mayroon si Kausi noong bata pa siya at pinilit niyang tumugtog ng piano ng kanyang ina. Nang mapansin ito ni Hiroko sa dalaga ay hindi siya nagdalawang isip na yakapin ito at ipaalam sa kanya na ang lahat ng takot at pagkalumpo ay karaniwan sa mga piyaniste dahil sa nerbiyos at pagkabalisa. Ang mga damdaming iyon ay nagiging pangalawa kapag nasa entablado. Sa sandaling iyon ang pianista ay may dalawang pagpipilian upang maging isang mahusay na kalaban o maging isang masama. Sa lahat ng payo na ito, gumaan ang pakiramdam ni Nagi ngunit hindi lubos na kapag dumating ang araw ng pista ng paaralan ay labis siyang kinakabahan na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang mapansin ito ni Kausi ay hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na normal ang takot at nerbiyos kaya pinakiusapan niya itong magpahinga. Pagkatapos ng lahat ang festival lang at hindi competition. Pagkatapos noon ay inaliw niya ito sa pagsasabing minsang sinabi sa kanya ng isang kaibigan na ang mahalaga ay ang paglalaro sa puso at hindi sa isip para maantig ng musika ang lahat. Salamat sa mga salitang ito, binago ni Nagi ang kanyang saloobin at naging kumpiyansa at kasama si Kausi ay tumungo sila sa entablado upang ibigay ang lahat. Nagsisimula ang pagtatanghal ni Nagi at Kausi at naging maayos ang lahat habang naglalaro sila ng hindi nagkakamali sa pagsabay sa isa't isa habang matamang nanunood ang mga manunood. Si Kausi sa kalagitnaan ng pagganap ay nakakakuha ng bilis ng paglalaro ng mas mabilis at may higit na intensidad na iniiwan si Nagi. Bilang resulta, sinimulan ni Kausi na kunin ang spotlight sa isang bagay na ipinasya ni Nagi na huwag hayaang mangyari. Binilisan niya ang kanyang lakad pati na rin ang pagtutugma at kahit na umabot sa parehong antas ng kanya. Pareho silang patuloy na naglalaro ng may matinding pagnanasa. Habang si Nagi ay naglalaro para talunin si Kausi at pasayahin ang kanyang kapatid at mga kaibigan. Si Kausi ay tumutugtog na may pag-asang mararating ng kanyang musika ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay na si Kaori na kahit nasa ospital ay nakikinig sa pagganap niya sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono mula kay Ryute. Nang matapos ang pagtatanghal ay masiglang nagpalakpakan ang mga manunood na binabanggit ang pangalan ni Nagi na labis siyang ikinatuwa. Ang bata naman ay walang pakialam sa magiging reaksyon ng mga manunood. Ang tanging inaalala niya ay kung umabot kay Kaori ang kanyang musika. Pagkaraan ay nagmadali ang mga kaibigan ni Nagi upang batiin siya at di nagtagal pagkatapos ay lumitaw si Takeshi, napagalitan siya dahil sa paglalaro kasama ang kanyang karibal na si Kausi. Ito ay kapag si Takeshi sa galit na tono ay nagbabala kay Kausi na layuan ang kanyang kapatid o kung hindi ay kailangan niyang harapin ito. Ang bida ay nalilito dahil wala siyang ideya na si Nagi ay kapatid ni Takeshi sa kabila ng katotohanan na hindi direktang ipinahiwatig niya ito. Gayunpaman, bilang tugon sa hindi inaasahang pagsabog ni Takeshi ay sinabi ni Kausi sa kanya na maraming natutunan si Nagi mula sa kanya at natutuwa siyang napabuti niya ng husto ang kanyang mga kasanayan sa piano at nag-iiwan ito kay Takeshi ng maraming pag-asa.
Pakiramdam ni Takeshi ay wala siyang silbi dahil hindi niya iyon nagawa kasama ang kanyang kapatid kaya umalis siya sa eksenang napahiya. Gayunpaman bago umalis ay binalaan niya si Kausi na layuan siya para hindi na niya ito makitungo, at sinabi na matatalo niya siya sa susunod na kompetisyon. Sa isang bagong araw ay binisita ng ating bida si Kaori pagkatapos ng mahabang panahon. Siya ay dumating na may balak na makipag-usap sa kanya at nagsimula sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na itinanong niya sa kanya noong nakaraan, na kung kukunin mo ba ang iyong buhay sa akin. Alam niya na siya ay palaging isang hakbang sa unahan na ginagawa siyang napaka-hindi mahuhulaan. Matapos ipaliwanag na hindi niya matutupad ang kanyang kahilingan na kunin ang kanyang buhay kasama siya, hiniling sa kanya ng batang lalaki na tumugtog muli ng biolin habang namimiss niya ang kanyang musika. Nang marinig ito ay nagsimulang umiyak si Kaori dahil kahit na hindi ito mukhang namiss niyang makipaglaro kay Kausi. Gayunpaman, nalulungkot siya na hindi niya magawa dahil nanghihina ang kanyang katawan sa patuloy na paggagamot at pagkakaospital. Ganoon pa man ay napapangiti rin siya dahil kapag kasama niya si Kausi anuman ang musika ay lagi silang masaya at nakakabaliw na mga sandali na magkasama. Sa ospital, ibinunyag ng doktor kay Kaori na mayroon siyang matinding karamdaman at wala na siyang mahabang oras. Gayunpaman, binibigyan siya ng opsyon na sumailalim sa operasyon na posibleng maibalik siya sa normal na buhay. May determinasyon siyang sumang-ayon sa operasyon para sa tanging dahilan upang makapatugtog muli ng musika kasama si Kausi. Si Kausi ang muling nagsama ng kanyang pag-asa sa buhay noong malapit na siyang sumuko. Dahil dito ay nagsikap siya ng husto sa silid ng rehabilitasyon na sinasanay ang kanyang mga binti upang makabalik ito sa pagtanghal sa tabi niya. Nang makita siya ni Kausi sa ganitong estado ay nalilito siya kung ano ang iisipin. Kahit na sinabi sa kanya ng mga magulang ni Cory na gusto niyang sumailalim sa operasyon upang mabawi ang isang normal na buhay sila ay nagpasalamat sa kanya, nagdududa siya na siya talaga ang dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Tsubaki kay Kashiwagi na mahina ang pagganap ni Kausi sa lahat ng kanyang mga paksa na labis na nag-aalala sa kanya dahil ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa piano. Bilang tugon ay ipinaliwanag ni Kashiwagi na ginagawa ni Kausi ang sa tingin niya ay tama. Kung gusto niyang makapasok sa isang prestihiyosong high school ng musika ang kanyang mga marka ay hindi mahalaga kung gaano siya kahusay tumugtog ng piano. Kung manalo siya sa kompetisyon sa susunod na araw ay makakakuha siya ng direktang pas sa music high school na gusto niyang pasukan. Gayunpaman, nakakadismaya ito kay Tsubaki dahil ayaw niyang mapalayo sa kanya ang taong mahal niya. Sa kabila nito, nagpasya siyang tulungan siyang makamit ang pangarap na ito na sinusubukang maging mas makasarili upang hindi kumilos laban sa mga interes ni Kausi. Sa araw ng kompetisyon naghihintay ang ating bida na Tsuwagi si Amay ay biglang sumulpot sa kanyang harapan sa nakakatakot na paraan kaya hindi siya sigurado kung ano ang ere-react kaya nag-alok na lang siya ng egg sandwich na ginawa niya. Natutuwa siya sa sandwich na nagpapasaya sa kanya. Sumama sa kanila si Takeshi kaya inalok din siya ni Kausi ng isang egg sandwich na ikinatuwa naman niya. Ang tatlo sa kanila ay nagsimulang magkaroon ng isang kaaya-aya at palakaibigang pag-uusap na nakakagulat na maayos sa kabila ng pagiging magkaribal. Pagkatapos ay tinawag si Takeshi sa entablado at kailangan niyang umalis ngunit bago iyon ay pinaalalahanan ang parehong Amay at Kausi na ang kompetisyon sa pagitan nila ay nagpapatuloy at siya ay magpapatunay na siya ang pinakamahusay na piyanista. Nagsisimula na siyang mag-overthink, bagamat ninanais niya maging pinakamahusay na lampasan sina Amay at Kausi ay napagtanto niya na ang pagnanais na ito ay walang kabuluhan. Matapos ang mga taon ng paghabol sa pangarap na ito para lamang talunin at pagalingin si Kausi naiintindihan niya na hindi ito katumbas ng halaga dahil ang tunay na mahalaga ay ang paglalaro mula sa puso at pagsusumikap na maging mas mahusay para sa sarili. Kaya nang matapos ni Takeshi ang kanyang pagganap at pinalakpakan siya ng mga manunood ay umalis siya sa entablado para magpalipos ng oras kasama sina Amay at Kausi bilang magkaibigan. Sa wakas ay nalampasan niya ang kanyang tunggalian sa kanila lalo na kay Kausi na gusto niyang talunin. Nalalapit na ang pagtatapos ng school year at lahat ng mga estudyante ay nakatanggap na ng kanilang mga report card na magagamit nila sa pag-apply sa high school na kanilang pinapangarap. Napakaganda ng mga marka ni Tsubaki sa kabila ng hindi gaanong pag-aaral. Marami pala siyang pinag-aralan para makapasok sa isang all-girls high school malapit sa music high school na planong pasukan ni Kausi. Nang siya ay lumabas para ipakita ang kanyang grade sa kanya ay hindi niya ito makita. Gayunpaman sa isa pang araw ay naabutan niya itong umalis sa ospital kaya nagpa siya silang maglakad pa uwi.
Sa daan ay nagsisimulang umulan kaya pinilit nilang sumilong sa ilalim ng bubong. Habang umiinom ng orange juice ay may nakakatuwang usapan nila dahil napansin niyang papalabas na ito ng ospital kaya tinanong niya kung bumisita ba ito kay Kaori. Sumagot siya na wala siya gaya ng plano niyang bisitahin siya pero dahil nandoon din si Ryute naisip niya na mas mabuting iwanan na lang sila. Alam niyang si Kaori ang may gusto kay Ryute at hindi siya at kapag magkasama silang tatlo ay wala si Tsubaki. Hindi ito naniwala sa kanya dahil alam niyang in love siya kay Kaori at ang nakakaabala para sa kanya ay ang makita ang gusto niya na nakangiti dahil sa ibang tao. Dahil dito ay tinanong niya ito kung siya ay umiibig kay Kaori kung saan siya ay matatag na tumugon ng oo at hindi ito nakakagulat kay Tsubaki dahil alam na niya. Gayunpaman, galit na galit siya hanggang sa puntong sinisigawan niya ito at hindi na siya mapapansin at ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ay tumingin sa isa pang babae. Dahil dito, natigilan si Kausi dahil hindi niya akalaing tatanungin siya ng ganoong bagay ng kaibigan niyang si Tsubaki. Nahihiya siya dahil sa pagtatanong sa kanya ng ganoong bagay kaya para makaalis sa sitwasyong pinagdadaanan niya ay sinipa niya ito ng malakas sa binti at tumakbo palayo, hindi lamang dahil sa kahihiyan kundi pati na rin para pahirapan siya habang siya ay palayo. Para sa musika at kay Kaori, iniiwasan ni Tsubaki si Kausi sa tuwing nakikita niya itong nahihiya sa pagtama sa kanya at nahihiya din siya sa paghiling sa kanya na pansinin siya. Dahil dito ay inilalabas niya ang lahat ng kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagsasanay sa baseball. Sa panig ni Kausi ang tanging naiisip niya ay si Kaori dahil dinadalaw niya ito sa tuwing pupunta siya ay masama ang pakikitungo nito sa kanya, ngunit kasabay nito ay nakiusap siya sa kanya na bisitahin siya araw-araw na naguguluhan sa kanya. Sa kanyang pag-uwi ay tinawag siya nito para lamang bigyan siya ng babala na may eroplano sa langit. Dahil sa hindi inaasahang tawag na ito, napagtanto niya na namimiss siya ni Kaori sa kabila ng palagiang pagtrato sa kanya ng masama kapag binibisita siya nito. Kaya naman habang nakataas ang ulo ay nagpasya siyang bisitahin siya mamaya kasama si Ryota. Ipinahayag ni Kausi sa kanyang kaibigan na mahal niya si Kaori kaya hindi niya ito binisita dahil ayaw niyang maging third wheel. Alam na niya at hindi na niya kailangan dahil wala naman siyang balak na mawala ang pagkakaibigan niya dahil sa isang babae. Habang papalapit sila sa kwarto ni Kaori ay nagsusugod ang mga nurse habang dumadaan si Kaori mula sa labas ay nakita niya ang katawan ni Kaori na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanya dahil hindi niya kayang mawala ito. Upang gawing mas trahedya ang mga bagay nang umalis si Kausi sa ospital ay nasaksihan niya ang isang pusa sa pamamagitan ng isang kotse at sa kabila ng pagmamadali nito sa veterinaryo ay huli na ang lahat. Nagdulot ito ng kalungkutan sa batang lalaki na ang parehong kapalaran ay umalis kay Kausi at ngayon ay hindi siya pumasok sa mga klase. Nag-aalala si Tsubaki sa kanya ngunit dahil wala na siyang magagawa dahil sa kalaban niya ay pinapunta niya si Hiroko sa bahay nito. Dahil hindi sinasagot ni Kausi ang telepono para pumasok sa kanyang bahay sa pamamagitan ng puwersa. Nakita niya itong sobrang emosyonal at kahit anong pilit niyang hikayatin siya ay tumanggi siya dahil wala na siyang nakikitang dahilan para maglaro ulit. Sa isang bagong araw ng paaralan isang sulat para sa kanya mula kay Kaori. Ang sulat ay nagsasabing alam nito kung ano ang ibig niyang sabihin at binibisita siya nito sa ospital na may dalang ilang bag ng sweets para sa kanya. At sobrang excitement niya habang nasa rooftop ng ospital. Masayang obligado ang bata at nang dumating sila ay tinanong niya kung siya pa rin, ngunit sumagot siya na hindi siya dahil wala siyang dahilan sa kanyang buhay, ngunit ngayon ang mga taong iyon ay wala na sa kanya. Alam ni Kaori na isa sa mga taong iyon ay siya kaya para ibalik ang motibasyon niya ay ipinaalam niya sa kanya na hinding-hindi na siya aalis sa tabi niya. Dahil sa loob ng ilang araw ay sasailalim siya sa operasyon at kung magiging maayos ang lahat ay maibabalik niya ang dati niyang buhay. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang maglaro ng piano muli pagkatapos ng mahabang paghinto. Ipinakita sa kanya ni Kaori na hindi kinakailangan na tumugtog ng musika araw-araw upang ipahayag ang damdamin. Si Kaori ay tumutugtog ng isang haka-haka na biolin na nagpapakita ng kanyang punto at sa kabutihang palad para sa kanya ang kanyang musika ay umabot sa kanya. Matapos ang paglalaro ay bumagsak siya sa lupa at kumapit kay Kausi. Natatakot siya dahil hindi niya alam habang si Kaori ay sumasailalim sa operasyon si Amay ay nagbibigay ng kanyang pagganap sa huling kompetisyon. Pinahanga niya ang lahat dahil napakahusay at walang duda na nasa parehong antas ito ng kalaban ngunit siya ay paralisado ng hindi makapaglaro dahil sa lungkot na nararamdaman niya sa loob tulad ng nangyari noong bata pa siya.
Nagpasya siyang maglaro dahil walang mas malakas na kalungkutan sa ganitong paraan nagsimula ang kanyang pagganap. Nagsisimula ng mahina at malungkot pagkatapos ay ibuhos ang lahat ng kanyang emosyon sa piano. Naaalala ng bata ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay na si Ryuta, Hiroko at Tsubaki. Naalala rin niya ang mga kawili-wili at palakaibigang mga sandali na ibinahagi niya kay Nagi. Ngunit higit sa lahat ay naaalala niya ang taong pinakamamahal niya sa mundo na si Cory na siya lamang ang nagbalik sa kanyang kagustuhang tumugtog ng piano matapos matroma ng kanyang ina. Habang tumutugtog ng piano si Kausei ay nagiging maganda ang buong entablado nang lumitaw ang isang malaking puno ng sakura at makikita ito ng lahat dahil ipinapahayag niya ang kanyang pinakamalalim na damdamin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang bagay na mapapansin ng lahat sa kanyang pagganap. Ang downside ay ang mga damdaming ito ay malalim na kalungkutan at sakit na parabang ipinapahayag niya ang isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Nang hindi binibigyang importansya ay patuloy na naglalaro si Kausei habang inaalala ang lahat ng mga sandaling ibinahagi niya sa kanyang mga kaibigan. Umaasa siyang makakarating sa puso ni Cory na kasalukuyang sumasailalim sa operasyon ang kanyang pagganap. Sa gitna ng kanyang pagganap, pumasok si Kausei sa isang uri ng paglalakbay sa astral kung saan lumilitaw sa kanya si Cory upang maglaro kasama niya. Sa ganitong paraan ipinagpatuloy ni Kausei ang kanyang pagganap kasama si Cory at ang dalawa ay lumalabas na napakasaya at kontento. Biglang tumigil si Cory sa paglalaro at nagpaalam kay Kausei. Nag-aalala ito sa kanya at nalungkot siya dahil pagkatapos ng paalam ni Cory ay nagsimula itong maglaho sa harap ng kanyang mga mata na ang ibig sabihin ay umalis na siya sa mundong ito. Bilang isang resulta, natapos ni Kausei ang kanyang pagganap na may luha sa kanyang mga mata at malalim na kalungkutan. Kinabukasan sa libing ni Cory ang kanyang mga magulang ay nagbigay ng sulat kay Kausei. Ang liham na ito ay nagpapakita sa kanya na tulad ng maraming iba pang mga piyanista na hinahangaan siya. Si Cory mula noong siya ay bata at siya ang kanyang inspirasyon upang maging isang musikero na umaasa na balang araw ay makakasama niya ito. Sa liham ay ipinahayag din ni Cory na napakasaya niya na nasa iisang paaralan sila ngunit hindi siya gaanong nakakausap dahil sa pagiging malapit niya kay Tsubaki at Ryuta. Ipinaliwanag niya na noong Abril ay nagsinungaling siya at iyon ay ang pag-ibig niya kay Ryuta. Sinabi niya ang kasinungalingang ito para mapalapit kay Kausei na ang ibig sabihin noon pa man ay mahal na niya ito. Ngayong alam niyang mahal siya ni Cory ay muling pinagtitibay ni Kausei ang kanyang pangako na hindi siya malilimutan sa pamamagitan ng patuloy na pagtugtog ng piano. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Ryuta ang kanyang ugali na makipag-date sa maraming babae ngunit kahit na ang mga babaeng ito ay nagdadala sa kanya ng mga masasayang sandali at si Cory lang ang naiisip niya. Alam ni Tsubaki na nawalan si Kausei ng isa pang taong mahal niya at sumumpa na hindi siya pababayaan kahit anong mangyari. Bilang tugon sa pangakong ito ay bahagyang ngumiti si Kausei dahil kahit na ito ay nagpapasaya sa kanya na magkaroon ng isang taong labis na nagmamalasakit sa kanya ay kailangan niyang tiisin ang sakit ng pagharap sa tagsibol nang wala si Cory. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang kabataan, nakita natin ang batang Kausei, Tsubaki at Ryuta na dumarating sa Tawa Hall kung saan ibibigay ng ating batang lalaki ang kanyang pagganap sa kompetisyon sa taong iyon. Nakita rin namin ang isang batang Aimee na kasama ng kanyang mga magulang. Lumilitaw na hindi siya interesado sa pagpunta doon dahil tila pinilit siya ng kanyang pamilya na dumalo. Sa panahon ng mga pagtatanghal ng kompetisyon ay mukhang naiinip si Aimee hanggang sa halos makatulog na. Sa kabutihang palad ay hindi ito nangyayari dahil kapag sinimulan ni Kausei ang kanyang pagganap ay nagising ang batang babae at nagpakita ng malaking interes sa presentasyon ng batang lalaki dahil ito ay nagpapahintulot sa kanya na isipin ang kanyang sarili sa isang magandang field na napapalibutan ng mga sunflower. Nang matapos ang batang lalaki sa kanyang pagganap ay nagsimulang umiyak si Aimee na inakay ang kanyang pamilya na umalis sa venue. Pagkatapos nito ay determinado si Aimee na gumawa ng isang malaking desisyon na maging isang pianist dahil sa pagganap ni Kausei ay napagtanto niya na ito ang gusto niyang maging kapag siya ay lumaki. Hindi lamang para mapabilib ang iba kundi higit sa lahat para malampasan ang bata. Kaya naman nagpasya siyang lumahok sa isang bagong kompetisyon sa piano sa Tawa Hall dahil alam niyang sasali rin si Kausei. Sinusubukan niyang gambalahin ang bata para mawala ang konsentrasyon nito ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap ay hindi siya pinapansin ni Kausei. Ang isa pang batang lalaki na si Takeshi ay sumama rin sa pag-abala kay Kausei.
Tulad ni Aimee at Takeshi ay humanga sa pagganap ni Kausei sa nakaraang kompetisyon na nag-udyok sa kanya na magsanay ng piano upang maging kasing husay o mas mahusay kaysa sa kanya. Ang problema ay nasa kabila ng malawak na pagsasanay ni Takeshi ay nabigo siyang maabot ang antas ni Kausei. Kaya't nagpa siyang gumawa ng hindi pangkaraniwang bagay na sumunod sa kanya ng palihim sa kanyang tahanan upang malaman kung paano tumugtog ng piano na katulad niya. Bagamat ang planong ito sa simula ay tila matagumpay, napagtanto niya sa lalong madaling panahon na hindi ito nagbubunga ng minsang ikinulong ni Kausei ang sarili sa kanyang silid. Ang ginawa niya ay paulit-ulit na nagsanay ng mga piano key sa loob ng mahigit 1 oras. Dahil dito nawalan ng lakas si Takeshi kaya bumalik siya sa bahay upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa sarili niyang paraan. Lumipas ang mga linggo at sa bawat bagong kompetisyon ay palaging lumalabas si Kausei bilang panalo na lubos na nakakadismaya kay Takeshi. Kasabay nito ay nadiskubre niya na may iba pang naglalaro halos sa antas ni Kausei na si Aimee. Sa kabila ng hindi pagsunod sa sheet music ang kanyang mga pagtatanghal ay napakahusay na iniiwan nila ang buong madla na masaya. Inakala ni Takeshi na si Aimee ay isa pang karibal na talunin ngunit sa isang maikling pakikipag-ugnayan sa kanya ay nalaman niyang gusto rin niyang makipagkumpetensya laban kay Kausei kaya sa huli ay mayroon silang pagkakatulad sa kabila ng ilang hindi pagkakaunawaan. Dumating ang isang panghuling kompetisyon kung saan si Kausei gaya ng dati ay mahusay na gumaganap sa pag-secure ng unang pwesto at pag-advance sa huling round. Si Takeshi sa kabilang banda ay hindi nakapasok sa huling yugto dahil sa kanyang pagkahumaling na lampasan ang bata na naging sanhi ng pagkakasugat niya sa kanyang kamay at dahil dito ay tinalikuran niya ang kompetisyon at ang kanyang pangarap na maging isang pianist. Pinag-usapan nila ni Takeshi ang tungkol dito at sinabi niya sa kanya na hindi niya isusuko ang pangarap niyang maging pianist. Sa sandaling gumaling siya ay plano niyang bumalik sa pagsasanay ng piano. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-overexert sa sarili at habang sinasabi ito ay tinutokso siya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na tila ayaw niyang talunin si Kausei ngunit sa halip ay mapabilib siya para mapansin siya nito. Ang mga salitang ito ay halatang nakakairite kay Aimee kaya't sinabi niya kay Takeshi na kapag gumaling ang kanyang kamay ay papakainin niya ang kanyang mga salita. Saktong dumating ang bida dahilan para tumahimik ang dalawa. Umupo ang bata sa pagitan nila at tumingin sa isang magazine. Habang ginagawa niya iyon ay nagbago ang mukha niya at napangiti siya habang binabasa na dadating ang kanyang ina para sa huling round ng kompetisyon.